Si Byamasura. Isang araw, si Krishna at ang kanyang mga kaibigan ay naglalaro sa kagubatan ng Brindaban. Naglalaro sila ng isang laro kung saan ang ilang mga bata ay gagampanan ang papel ng mga pastol, cowherds, habang ang iba naman ay magpapanggap na mga magnanakaw ng baka. Sa laro, ang mga magnanakaw ay kailangang magnakaw ng mga baka at itago ito sa isang tinukoy na lugar, at ang mga pastol naman ay maghahanap sa kanila. Nakita ni Byamasura ang pagkakataon na gamitin ang larong ito upang isakatuparan ang pinag-uutos sa kanya ni Kamsa, ang hari ng Mathura na ibig patayin si Krishna. Nag-anyong tao siya at sumali sa laro bilang isa sa mga magnanakaw. Isa-isa, sinimulan niyang dakpin ang mga batang kasama ni Krishna at Balaram na naglalaro bilang mga pastol, at itinali sila sa isang yungib. Ginamit ni Byamasura ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang siguraduhin hindi makakatakas ang mga bata. Habang abala si Byamasura sa kanyang gawain, napansin ni Krishna ang kakaibang pangyayari. Alam niyang hindi ordinaryong manlalaro ang isa sa mga magnanakaw. Nakita ni Krishna kung papaano nawawala ang kanyang mga kaibigan, at napagtanto niyang si Byamasura ay isang demonyo. Nang subukan ni Byamasura na dakpin ang huling pangkat na mga bata, biglang humarang si Krishna. Nahuli ni Krishna si Byamasura sa gitna ng kanyang aksyon, at sa isang iglap, nahulog ang anyo ni Asura mula sa pagiging tao at bumalik sa kanyang anyong Asura, demonyo na isang malaking lobo. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Krishna at Byamasura. Gamit ang kanyang makapangyarihang bisig, hinuli ni Krishna si Byamasura at pinilipit ito ng napakahigpit. Sa kanyang galit, hinampas niya si Byamasura sa lupa, na ang malakas na demonyo ay namatay agad. Sa wakas, pinalaya ni Krishna ang kanyang mga kaibigan mula sa yungib, at nagpatuloy ang kanilang laro na parang walang nangyari. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng kabayanihan ni Krishna at ang kanyang kapangyarihan, na kahit sa murang edad ay kaya niyang ipagtanggol ang kanyang mga deboto, ang kanyang mga kaibigan na nagmamahal sa kanya. Ang kwento din na ito ay may malalim na simbolismo. Si Byamasura ay kumakatawan sa kasamaan at panlilinlang, duplicity, na hindi maganda para sa isang nagtataguyod ng kanyang spiritual life. Ang kailangan sa isang deboto ay ang sinseridad, tunay
nagsasaliksik ng katotohanan, tunay na gustong magkaroon ng pagmamahal kay Krishna, tunay na gustong magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Kinakailangan natin ang sinseridad sa ating spiritual life. Haribol.